bulag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo kag nagakahon sang pandesal sa sining nga kagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon magpanga-faith kag magkaon pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga kalag makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta ang aton nga Biblia sa Book of Luke 19 verse 11 to 27. Kaya ang aton topiko subong is the parable of the 10 minas. Kung sa Ilonggo, ang palanggiran na hanungod sa mga sinsilyo nga bulawan. Sang nagapamati ang mga tao sa sining nga mga pulong, nagpadayon si Isus sa pagsugid sa ila sing isa ka palanggiran kay malapit na siya sa Jerusalem. Kag naghuna-huna sila nga ang ginarian sang Dios manug-abot na. Gani nagsiling siya, may isa kadungganon nga tawo nga nagkadto sa malayo nga pungsod, agud himuon siya nga hari kag dayon magapauli. Sa wala pa siya makalakat, gintawag niya ang iya napulo ka mga sulugoon kag ginatagan ang tagsa-tagsa sa ilasing 1,000 ka pesos kag ginsingganan, pati kangan ninyo ini tubtob nga mag-abot ako. Karon ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya. Gani nagpaapa sila sing mga mensahero nga magasiling, hindi kami luyag nga ini nga tao maghari sa amon. Ang dungganon nga tao ginhimo nga hari kag nagbalik siya. Sa gilayon, nagsugo siya nga panawgon ng iya mga sulugoon nga ginatagan niya sing kwarta, agud nga may baluan niya kung pila ang ila na ganansya. Ang nahauna, nag-abot kag nagsiling, Sir, nakaganansya ako sing 10,000 sa 1,000 ka pesos nga ginatag mo sa akon. Nagsiling siya sa iya, maayo gid, maayo ka nga sulugoon, tungod kay matutom ka sa jutay nga mga butang, magagahom ka sa napulo ka syudad. Ang ikaduwa nga sulugoon, nag-abot ka nagsiling, Sir, nakaginansya ako sing 5,000 sa 1,000 ka pesos nga ginatag mo sa akon. Nagsiling siya sa sining nga sulugoon, magagahom ka sa 5 ka syudad. Ang isa pa ka sulugoon, nag-abot ka nagsiling, Sir, yaring imo kwarta, gintago ko ini nga naputo sa panyo. Nahadlok ako sa imo tungod kay maid-id ka nga tao. Ginakuha mong hindi imo, kag ginaani mo ang wala mo masabog. Nagsiling siya sa iya, matamad ka nga sulugoon. Ang imo mismo ginsiling, amo ang gamiton ko sa pagkondenar sa imo. Nakahibalo ikaw nga maid-id ako nga tao, nga nagakuha sang hindi ako nagaani sang wala ko masabog. Nga bala, wala mo pag ipatago sa bangko ng akong kwarta. Kung tani sa akong pagbalik, mabaton ko akong kwarta nga may saka na. Kag nagsiling siya sa mga nagatilindog dito, kuhaan ninyo sa iya ang kwarta kag ihatag sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Pero nagsiling sila sa iya, Sir, may 10,000 ka pesos na siya. Nagsabat siya, nagasiling ako sa inyo nga ang tagsa-tagsa nga mayara na, hatagan pa. Pero ang tao nga wala iya, bisan ang jutay nga iya, kuhaon pa. Karon, nanungod sa tong akon mga kaaway, nga hindi luyag nga ako manginhari nila, dalaas la dire sa ako natubang, kag pamatya sila. So ini mga utod, ang ini nga parable,
Ginatiguluhan sang the parable of the 10 minas. So Jesus Christ uses the parable of 10 minas sa ginbasa naton kay sa Luke 19 verse 11 to 27 para tudluan naman sa prinsipyo sa ginatawag nga kingdom of God on earth. Ang ining okasyon nga si Jesus pakadto sa Jerusalem, ti damo kinang tao sa crowd, no, along the road nagabilib sila that he was going to Jerusalem in order to establish his earthly kingdom at that time. Kung baga daw ibang ilaya paginchindi. Of course, sa naibalaan naton sa mga gina-explicar naman sa inyo, ang Ginoong Hesus naton, he was going to Jerusalem in order to die. Munang ginambal niya sa Luke 18:33. Si Jesus, use niya niyang parable para inablang maklaro ang inang mga rumor nga magahimo sa isang earthly kingdom. So ini nga parable, ining nobleman nag-live siya for a foreign country in order to be made king. Before he left, antes siya na maglakat, he gave 10 minas to 10 of his servants. No? A mina was a good sum of money, about 3 months' wages. Madako-dako niya. Tiyo ginambal to gani 10,000 pesos, no? No, isa 5,000, 1,000 ka pesos kung sa Ilonggo. No, Drea, na sa King James Version, klaro ginayang mina, equivalent na sang 3 months wages. And the future king said, put this money to work. Patikang ni, hasta magbalik ako, kwaon ko ang ginansya. No? However, the man's subject hated him and sent word to him that they refused to acknowledge his kingship. No? Kita nyo sa Luke 19 verse 14. No? When the man was crowned king, he returned to his homeland and began to set things right. Una, gintawag niya tong pulo niya ka servants na ginbili na niya sang mina. No? It's given account for how they use the money. Ang unang servant, nagatag siya sa iyang mina, na-earn 10 more. No? Siling sang hari, the king was pleased, saying, well done, my good servant. Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Ang next servant naman, iyang again invest, nakagana rin isang 5 additional minas. And the servant was rewarded with a charge of 5 cities. Then came a servant who reported that he had done nothing. Why niya patikang kung gin-invest except gin-hide niya sa cloth. Kaya ngayong rason, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. So, ang king nag-respond siya to that servant's description nga kumbaga ang iyang pagka-hardness gintawag niya nga wicked servant. No? And commanding first mina to be given to the one who had earned 10 minas. No? So, mga bystander dito nagamba, sir, may ara na saya 10 nga daan. And the king nag-reply, I tell you that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. So finally, ang king nag-command saya that his enemies, those who had rebelled against his authority, be brought before him. Right there in the king's presence, they will be killed, they will be executed. So sining nga parable, si Jesus nag-teach ng several things about the millennial kingdom and the time leading up to it. Ginklaro gida sa Luke 19 verse 11, indicate that Jesus' most basic point is that the kingdom was not going to appear immediately. There would be a period of time during which the king would be absent before the kingdom would be set up. Kaya ning nobleman nga ginambal diri, the parable is
no other than our Lord Jesus Christ, who left this world, no, nagbalik siya dito sa langit, but who will return as king someday sa millennial kingdom. Ang servants ng king, charges with the task, represent mga follower ni Jesus. No? The Lord has given us a valuable commission. Kag kinanglan mangin faithful kita to serve Him hasta nga magabalik siya. So upon His return, Jesus will ascertain the faithfulness of His own people. Amo na ginbutang sa Romans chapter 14, verse 10 to 12. May ara gid trabaho. There is work to be done. Amo na sa John chapter 9, verse 4. Kaga kinanglan o saron tana, ay muon naton kung ano ang ginhatag sa aton para sa iya kay mayaan. We must use what God has given us for His glory. There are promised rewards for those who are faithful in their charge. So atong enemy who rejected the king in the parable are representative of the Jewish nation that rejected Christ while He walked on earth. No? He came to His own home, but His own home received Him not. No? Kaya ang ina, no? May mga nag-deny sa iya. So sa pagbalik ni Jesus to establish His kingdom, one of the first thing He will do is utterly defeat His enemies. Ginbutang gida mga utod sa Revelation 19, verse 11 to 15. Muna nga ginambaldra nga, it does not pay to fight against the King of Kings. No? Huwag kagid sang dag-on sa pag-away mo sa hari sa mga hari. No? The parable of the 10 minas is similar to the parable of the talents in Matthew 25, verse 14 to 30. Kung nadumduman nyo na ang topiko taman rin, no? Some people assume that they are the same parable. Pero hindi gali. There are enough difference to warrant a distinction. The parable of the minas was told on the road between Jericho and Jerusalem. Ato yung parable of the talents was told later on the Mount of Olives. So ang audience sa parable of the minas was a large crowd. May mga bystander pa ganito, no? Ang audience naman sa parable of the talents was the disciples by themselves. So, di natin makita anotod nga may mga difference, hindi sila pareho. The parable of the minas dealt with two classes of people, servants and enemies. Ang parable of talents deal only with the professed servants. In the parable of the minas, each servant receives the same amount. Sa parable ng talents kada servant different ang amount. No? Doon naman nyo to. And talents are worth far more than minas. Also, the return is different. In the parable of the minas, the servants report tenfold and fivefold earnings. In the parable of the talents, all the good servants double their investment. In the former, the servants receive identical gifts. In the latter, the good servants showed identical faithfulness. No? So, amo ni mga utod nga kung kita ang ginsaligan sa Ginoo, dapat ang response naton mangin faithful. Kay faithful man ganing Ginoo maski hindi kita niya tao, no? Pero tungod kay ginsaligan niya kita, dapat ang aton nga balik na siya, ang ginsalig niya, pagbalik niya, may resulta. Muna nga nagambal gid siya nga He will return soon. So, wala mabalaan kung saan siya mabalik. Amo na nga everyday expect naton nga mabalik siya para magtrabaho kita kag mangin faithful. Kay nga aton gani nga Ginoo, halin pa sang gamay siya. Grabe ng trabaho niya. Diyan kakikita mo nga gintao siya sa pasungan. Ginpili niya ang baho nga lugar, ang lamok, kag ang dulom, para lang malabot kita, no? Kag makuha kita sa sala. Amo kita na kadako nga pagpalangga sang Ginoo naton. Until nga sa paglapit na lang sa i-crucify, gintiis niya na tanan para lang maluwas kita. So bilang balos, amo na nga hindi kita magpabuyan-buyan. Kay kita ang ginsaligyan.
Dapat mangin excited kita every day to share the gospel to the other people so that they will receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Para sa pagbalik ni Kristo Jesus, ang ina nga mga investment nga may kalag nga nakabato naman siya kag maluwas pakadto dito sa ginaman sa langit. So mga utod, salamat sa inyo nga pagpamati kag naintindihan naton nga mangin faithful kita sa Ginoo. So dire na lang kutob ang ini nga programa ka faith kag pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless.